Umpisa nang magtaasan ng bilihin mga kasari na una na nga dyan ang paborito ng lahat ng mga may sasakyan, ang gasolina, ang kurudo. Ikaw na may maliit na tindahan gaya ng kay Titintin, abay pipiliin mo rin bang magtaas na ng iyong presyo? Oh, syempre yan ang ating pagchichismisan mga kasari. Ikaw na may tindahan, gusto mo bang ganitong topic? Nakaka-relate ka ba? Huwag ka nang mahiya, pag-subscribe ka na sa Palawen Yang Tindera. Pakilike na rin ang aking video kung mga kasari may nakuha kang idea. At ito na, umpisahan na natin ang masaya nating chismis. Magandang hapon sa inyo lahat mga kasari-sari. Ito na naman sa Titintin at for today's video mag-real talk tayo. Syempre, pag tumaas ang bilihin, tataas ang ating puhunan. Pag tumaas ang ating puhunan, syempre kailangan din tayong tumaas ng ating presyo ng ating binibentang produkto sa ating tindahan mga kasari. Real talk yan, totoo yan. Pero alam nyo ba na kahit hindi ka tumaas, basta may kinikita ka pa, mas lalo mong mapapalaki ang iyong benta. O bakit nag-angat ka ng kilay? Meron bang ganun at Titintin? Abay meron. Based sa experience ng inyong Palawen Yang Tindera mga kasari, kahit na nag-angatan na ang presyo ng mga bilihin sa Titintin na hindi pa rin nag-angat. Bakit? Mayroon pa rin akong kinikita kahit papano. Lumalaban pa rin sa Titintin. Alam niyo pag may tindahan kayo at kayo ay nakaranas ng buhay na talagang doon nag-umpisa kayo sa mahirap, masasabi nating mahirap talaga mga kasari, maintindihan mo yung nararamdaman ng customer kapag tumaas ang presyo ng bilihin kahit 2 piso lang dahil masakit na yan sa kanilang bulsa. Kaya ako mga kasari, nakikisimpati ako sa mga customer ko kapag tumaas ang bilihin, tapos pag binili ko syempre medyo mataas siya, pag tinitingnan ko siya, sa tingin ko may kita pa rin ako. Hindi ako basta nagtataas. Sabi nga ng customer ko mga kasari, hindi ko talaga sila mga totally customer dati, mga taga-unahan sila, nakarating na dito bumili. Sabi nila sa akin, kasi nga malakas manigarilyo. Sabi sa akin, sabi niya, alam mo, ikaw na lang yung tindahan na nabibilhan namin na hindi pa tumataas ng presyo. Sabi ko, talaga ba? Sabi niya, kasi doon sa iba mataas na yung presyo ng kanilang sigarilyo. So, ako, mga kasari, ay napag-isipan ko rin na oo nga, bakit hindi ako magtaas? Pero mga kasari, sa tingin ko, yung presyo ko kahit hindi ako nagtaas, may kita pa rin ako. Mas lumaki pa nga yung benta ko. Bakit? Marami ng mga bumibili kay Titintin na hindi naman talaga taga rito, kundi taga taas, nakakarating dito. Dati ang binibili lang nila sa akin yung sigarilyo. Ngayon, kahit na ultimo yung gamit nila, ay dito na nila binibili. So, ibig sabihin, lumaki yung benta ko. Ibig sabihin, tumaas yung kita ni Titintin. O kahit na maliit yung aking tindahan mga kasari, kumpleto siya, mas pinipili pa rin lang dito bumili kasi nga mga kasari sa Titintin hindi pa rin tumaas ng aking presyo sa mga panindak ko. So hindi lang yun, sila mismo nagsasabi, ikaw hindi ka pa tumataas, o diba? O na-appreciate ko yung sinasabi nila kasi alam niyo mga kasari, diba, ginagaya ko yung style ng mga in-check ko, diba? Sila kahit pa piso-piso okay lang sa kanila basta lahat ng item nila fast moving. Syempre kung fast moving, mas madali mong mapapaikot yung pera mo, yung puhunan mo, mas malaki ang kita mga kasari. Alam niyo mga kasari, itong sinasabi ko sa inyo based on my experience ito. Pero hindi ko naman sinasabi na gayahin ninyo sa Titintin. Pinapakita ko lang sa inyo yung journey ko sa pagtitindahan, which is kahit na tumaas ang bilihin, lumaki yung aking naging puhunan, pero lumaki rin yung kita ko, yung benta. Alam niyo mga kasari, sa totoo lang, syempre tayong mga may tindahan, may mga strategy tayo, may kanya-kanya tayong gano'n na pamamaraan. Pero yung iba kasi, pag tumaas yung puhunan, tataas din sila, mga kasari. Kasi syempre iniisip nila na tumaas talaga yung kanilang naging puhunan. Tama naman yun. Pero ako mga kasari, hindi ako basta nagtataas kasi yung aking dating presyo ay may kita pa naman ako kahit na tumaas or umangat na yung puhunan, mga kasari, tinitingnan ko. Pero kahit hindi ako nagtaas mga kasari at lumaki yung puhunan ko, alam niyo bang mas naging malaki pa rin yung aking benta? Kasi nga mas marami nang namimili sa akin. Ibig sabihin, pag marami namimili sa'yo, mas mabilis mong mapaikot yung puhunan mo. Mas malaki yung kikitain mo. O diba mga kasari? Kesa malaki nga yung kita mo, matagal namang mabenta. Kukunti lang na yung customer na pumupunta sa'yo. So, mabagal din yung pag-asenso ng yung maliit na tindahan, mga kasari. Pero nasa sa inyo yan. Sa akin, sinishare ko lang sa inyo yung strategy na nakikita kong style ng mga in-check natin, na mga kababayan. So,
kahit na papiso-piso lang, okay lang yan, basta mabenta mga kasari. Gaya ng naikwento ko na ng mga nakaraan pa sa vlog ko, no, ang sigarilyo ko, bumibili ako dati pa isa-isang kaha, ngayon bumibili ako 3 kaha na. Dati isang kaha, pahirapan pa maubos ng 2 araw, ngayon mga kasari, no, bumibili ako ng 5 kaha, mabilis siya maubos. So ikot ng ikot kaagad yung puhunan ni Ate Tintin kahit na hindi ako nagtaas ng presyo ko. O diba, mabilis siyang mabenta kasi yung mga hindi banda dito sa amin nakatira, nakakarating na dito kay Ate Tintin bumili. At hindi na lang basta sigarilyo yung binibili nila, kundi yung mga personal nilang pangangailangan, binibili na nila sa akin kasi inisip nila, no, si Ate Tintin hindi pa yung nagtaas, yung mga bilihin dyan medyo mababa pa. So mismo yung mga customer ko naikukumpara nila ako doon sa tindahan na malapit sa kanila. So bahala sila magkumpara, basta ako wala akong sinasabi regarding sa mga ganyang tindahan, no, kasi style nila yan, o diba, pamamaraan nila yan mga kasari. Pero alam niyo ba mga kasari, totoo naman maraming apektado sa pagtaas ng bilihin. Halimbawa, yung mga nanay na lang, kung dati yung mga nanay bibili sa'yo ng bigas kasama yung anak, syempre bibilhan niya yung anak niya ng mga biskwit, ng juice. Ngayon mapapansin mo, hindi na nila binibili yung biskwit at juice, yung binibili na lang talaga nila yung kailangan nila, ulam, yung mga ganun, mga pangunahing pangangailangan ng kanilang pamilya. Wala na yung basta-basta merienda na yan, wala na. Talagang yung iba nagkakat sila ng pangmerienda nila kasi nga iniisip nila, alam nilang mas tataas pa ang presyo ng bilihin. O, diba? Ako, ramdam ko yan mga kasari kasi nanggaling din ako sa ganyan. Kung dati nagme-merienda ka, pag tumaas ang presyo, hindi na ako mabibili ng merienda kasi papandagdag ko na lang pambili ng ulam mga kasari. Alam niyo ba na wala pa 500 ang minimum wage dito sa lungsod ng Puerto Princesa mga kasari? So, kung ganun yung sahod, nangungupahan ka pa, may tubig ka pa, may ilaw, paano na yan? Tapos pagkain mo pa, pamasahe mo, hindi pa kasama dyan pag nagkasakit ang isa sa miyembro ng pamilya ninyo. So, alam nyo yun kung gaano katindi yung paghihigpit nila ng kanilang sinturon. Kaya pag lumapit sila sa ating tindahan, syempre, mga kasari, talagang kung ano lang yung kailangan nila, yun lang yung bibilhin nila. Kaya ramdam ko yun. Kaya sa Titintin, hindi ako basta nagtaas ng aking presyo. Ganun pa rin mga kasari. Kasi nakikita ko, may kita pa rin naman kahit papano. Pero pinagpapasalamat ko, kahit ganun pa man na hindi ako nagtaas ng presyo, abay, tumaas pa rin ang aking benta at ang aking kita mga kasari. So, nagagalak yung puso ko, no? Kasi yung iba, hindi ko na sila customer, nakarating na dito. Ngayon, customer ko na sila, dito na sila bumibili. At nagpapasalamat ako dahil dyan mga kasari. Hindi pa kasama yung naglo-load sa akin at hindi pa din kasama yung nagpapajikas sa akin mga kasari. So natuwa ka ba? Sana kahit papano may nakuha kang idea mga kasari. Ikaw ang bahala sa iyong tindahan. Puhunan mo yan, rules mo yan. Kaya Ate Tintin, sinishare ko lang sa iyo yung aking pinagdadaanan. Hanggang dito na lang si Ate Tintin, magkita tayo sa sunod na vlog ko at gaya nga ng palagi kong sinasabi, mag-iingat tayong palagi mga kasari.